Ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay Transformative Power of Prayer. Yung iba kasi binabaliwala yung prayer. Akala nila yung prayer ganun-ganun lang no? Pero ang hindi nila naiintindihan, nakakapagpabago ng pagkatao, ng pag-uugali, ng laman ng puso ang prayer. Actually, ang prayer po ay isa sa greatest privilege na mayroon tayo bilang mga mananampalataya ng ating Diyos. Prayer po ang ating direktang pakikipag-usap sa Kanya, ang paraan ng ating pagpapahayag ng ating pagtitiwala sa Kanya at paraan para mai-align ang ating puso sa kanyang kalooban. So sa gabi pong ito, pag-aaralan natin ang power of prayer, kung paano tayo nito babaguhin at kung paano tayo iniimbitahan ng Diyos sa isang malalim na relasyon sa pamamagitan nga po ng prayer. So let's go to point number 1 po. Prayer is an expression of our dependence on God. Ang unang point upang maunawaan ang transformative power of prayer ay ang kilalanin po natin na ang ganap nating pag-asa ay sa Diyos. Kung wala siya, wala tayong magagawa. Ipinakita po mismo ni Jesus ang katotohanan ito sa madalas niyang pagpunta sa ilang o sa wilderness, sa desert upang manalangin. Tingnan po natin yung nakasulat sa Luke chapter 5 verse 16. But Jesus often withdrew to the wilderness for prayer. At dun po sa Philippians chapter 4 verses 6 and 7 nakasulat naman, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Sa verse 7, then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Now, yung word po na worry dito sa Greek ay merimnao, meaning po to be anxious or distracted. So sinasabi po ni Paul sa Philippians chapter 4 verse 6 na huwag tayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip ay ilapit po natin sa Diyos ang lahat ng ating pangangailangan sa pamamagitan po ng panalangin na may pasasalamat. At kapag ginawa po natin ito, bibigyan po tayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso natin at pag-iisip dahil tayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain po ng tao. So ang kapayapaan pong ito ay hindi circumstantial. Ito po ay supernatural at iniingatan nito ang ating puso't isip. Now, imaginein mo ang isang batang nawawala sa dami ng tao. Sa sandaling makita niya ang kanyang magulang, nawawala ang kanyang takot at pangamba. Ganito po ang klase ng kapayapaan ay binibigay ng Diyos kapag lumalapit po tayo sa Kanya at nagpipray. Glory to God. Now, ang sabi po ni Timothy Keller, and I quote, to pray is to accept that we are and always will be wholly dependent on God for everything. Tandaan po natin to. Ang prayer ay hindi tungkol sa pag-i-inform sa Diyos ng ating mga pangangailangan, kundi ang pagkilala sa ating ganap na pagtitiwala sa Kanya. Sa atin pong mundo kung saan madalas i-celebrate ang pagtitiwala sa sarili, madaling makalimutan na ang bawat hininga, bawat sandali at bawat blessing ay galing po sa Diyos. Minodelo mismo ni Jesus ang ganito pong pagtitiwala. Kaya basahin po natin yung sinabi ni Jesus sa Book of John chapter 15 verse 5. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Again, kung wala po si Kristo, wala tayong magagawa. Ang prayer ay hindi po ritual na pang-okasyon lamang. Ang prayer po ang ating lifeline sa Diyos na nagmamahal at nagtataguyod po sa atin. Kapag niyakap po natin ang katotohanan ito, dudulog tayo sa panalangin ng may kapakumbabaan. Kinikilala na wala tayong kontrol. Nagbibigay ang prayer ng kapayapaan, hindi dahil binabago nito ang Diyos, kundi dahil binabago tayo nito. Kaya ang tanong po, nabubuhay ba tayo na ganap na umaasa at nagtitiwala sa Diyos? O lumalapit lamang tayo sa Kanya kapag lahat ay hindi umubra? Nawa po sa araw-araw po nating kilalanin na kailangan natin talaga ang Diyos. Hindi lamang sa panahon ng krisis, kundi sa bawat aspeto po ng ating buhay. Manalangin po tayong lagi. Manalangin na nagtitiwala na ang ating tapat na Diyos ang nagpo-provide, nagsusustain, at umaakay sa atin ng ayon po sa kanyang perfect will. Now, ang question, pipiliin mo bang mamuhay ng ganap na nagtitiwala sa Kanya? Kung ako ikaw, syempre naman. Now, let's go to point number 2. Prayer aligns our hearts with God's will. Prayer is not about changing God.
It is about changing us. Ito po yung isang paraan kung paano ang ating kalooban ay maiayon sa kanyang kalooban. Doon po sa Book of Matthew chapter 6 verses 9 and 10, nakasulat po, ang sabi ni Jesus, pray like this. So nagbibigay po siya ng pattern sa prayer. Our Father in heaven, may your name be kept holy. May your kingdom come soon. May your will be done on earth as it is in heaven. By the way po, yung mga versions po na ito ay nasa NLT, no? New Living Translation. So ang mga salita pong your will be done na ginamit po dito ay sumasalamin sa isang pusong nagpapasako po sa Diyos. Now, the Greek word for will is telema, which refers to God's divine purpose. Kapag tayo po ay nagpe-pray, hindi po natin dapat kumbinsin ng Diyos na gawin ang kalooban natin, kundi hingin natin na maganap ang kanyang kalooban sa buhay natin. Magkaiba po yon. Now, isipin po natin ang isang bangka na ina-adjust ang layag nito sa direction ng hangin. Gayon din naman, ang prayer po ay tumutulong sa atin na i-adjust ang ating puso at isip sa direksyon ng kalooban ng ating Diyos. Dapat hindi kontra sa hangin o kontra sa kilos ng Holy Spirit o kontra sa kalooban ng Diyos, kung hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo po ay nagpe-pray, hindi tayo parang nakikipag-usap sa hangin. Nakikipag-usap po tayo sa may makapangyarihang Diyos ang lumikha po ng langit at lupa. Sinabi po ni Apostle Paul doon po sa Book of 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18 ang ganito. Always be joyful. Never stop praying. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Hindi tayo magpe-pray sa tuwing may okasyon lamang. Tandaan natin yan, ha. Huwag nating tularan yung ginagawa ng marami na nagpe-pray lamang pag mayroong occasion. Ang prayer po ay palagi ang pakikipag-usap o pakikipagniig po natin sa Diyos. At ito po ay nagbibigay ng kapangyarihan sa ating buhay. Inulit ko po, ang prayer ang ating lifeline sa Diyos, ang source ng ating lakas at susi para may sakatuparan ang kanyang kalooban sa ating buhay. Tanong, may kukomit mo bang laging uunahin ang prayer sa iyong mga plano at gawain? Dako po tayo sa point number 3. Prayer transforms us from the inside out. Habang nagpapatuloy po tayo sa pananalangin, makaka-experience po tayo ng pagbabago. For the better, of course. Ang mga hangarin, mga pag-uugali, at mga pananaw po natin ay unti-unting magre-reflect sa karakter po ng ating Panginoong Hesus. At yan ang gusto nating mangyari. At yan po ang kalooban ng ating Ama. Kaya doon po sa Book of Romans chapter 12 verse 2 nakasulat, don't copy the behavior customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Ang prayer ay isa sa mga paraan ng Diyos na baguhin ang atin pong buhay. Hinuhubog po ng isang panday ang metal sa pamamagitan po ng apoy at pagmamartilyo. Dinadarang niyan sa apoy Gayon din naman, ang prayer, ang apoy at martilyo pong ginagamit ng Diyos para hubugin ang ating puso at ang ating isip. Binigyan din po ni Jesus sa Book of Matthew chapter 6 verse 6, but when you pray, go away by yourself, shut the door behind you, and pray to your Father in private. Then your Father who sees everything will reward you. Ang atin pong prayer life, ang unseen foundation sa lahat po ng ginagawa natin. Hindi ito tungkol sa pagpapa-impress natin sa iba, kundi tungkol po ito sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa Book of James, chapter 4, verse 8, nakasulat naman po, come close to God, and God will come close to you. Ang lalim po ng ating relasyon sa Diyos ay nalalaman sa mga panahong inilalagi natin sa Kanyang presence. Kung pinababayaan o kinaliligtaan po nating mag-pray, alam niyo kung ano nangyayari? Lumalayo po tayo sa presence ng Diyos. Ngunit kung naglalaan po tayo ng oras sa Diyos, lumalapit tayo sa Kanya at mararanasan ang Kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Si E.M. Bounds ay nagsabi po ng ganito, and I quote, What the church needs today is not more machinery or better methods, but men whom the Holy Spirit can use, men of prayer. Kung talagang gusto mong makitang kumikilos ang Diyos sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong workplace,
o sa iyong school kung ikaw ay isang estudyante, then magsimula ka sa prayer. So, kamusta ang iyong prayer life? Mas focus ka ba sa iyong ginagawa sa halip na kung paano ka mag-pray? Naalala ko tuloy yung sinabi po ni Angus Buchan, and I quote, "When man works, man works. But when man prays, God works." Nawa po may commit natin ang ating mga sarili na unahin po ang prayer. Dahil mas mahalaga ang relasyon po natin sa Diyos kaysa sa atin po mga achievements or accomplishments sa buhay. Now, point number 4 po, Jesus is our ultimate example of prayer. Inuna po ni Jesus na anak ng kataas-taasang Diyos ang prayer sa kanyang buhay. Ngayon, kung ginawa niya yun, hindi ba dapat lang na tayo rin? Doon po sa book of Matthew chapter 26 verse 39 nakasulat po, He, meaning si Jesus, went on a little farther and bowed with his face to the ground, praying, "My Father, if it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. Yet I want your will to be done, not mine." Pinatunayan po ni Jesus yung sukdulang pagsuko eh. Ipinakita niya na ang prayer ay tungkol po sa pagtitiwala, hindi tungkol sa paghingi. So dito tayo madalas nabibitag ng kaaway eh. Madalas pag tumatawag tayo sa Diyos, humihingi lang. Hindi nga ba? Sa totoo lang. Pero nakakalimutan natin na ito'y pakikipagniig din sa Kanya. Hindi yung tuwing oras lamang ng paghingi tayo lalapit sa Kanya. Now, ang sundalo pong sumusunod sa kanyang commander ay nagtitiwala sa utos na ipinagagawa nito kahit na hindi pa niya alam ang buong plano ng kanyang commander. Ano ang point? Gayun din naman po, nagtitiwala tayo sa plano ng Diyos kahit hindi natin ito ganap na nauunawaan. Kailangan lang talaga nandudun yung pagtitiwala, nandudun din yung pagpapakumbaba, pagpapasakop sa Kanya. Si Andrew Murray po ay nagsabi po ng ganito, "Prayer is not a monologue, but a dialogue. God's voice in response to mine is its most essential part." Ang sinabi pong ito ni Andrew Murray ay nagre-remind sa atin ng isang mahalagang katotohanan. Ang prayer ay hindi lamang tayo, o sa prayer, hindi lamang po tayo ang nagsasalita sa Diyos. Ito'y tungkol din sa ating pakikinig sa Kanya. Madalas itinuturing natin ang prayer as a one-way na pakikipag-usap, monologue, ika nga. Idinudulog natin sa Diyos ang ating mga request, ang ating mga pagsubok, ang ating mga problema, ang ating mga pinagdadaanan, ang ating mga kagustuhan. Ngunit tila ayaw nating pakinggan ang kanyang tugon. Gusto natin tayo na lamang ang magsalita. Nakakalimutan natin na ang pinakamalagang bahagi ng prayer ay hindi ang ating mga sinasabi at hinihingi, kung hindi ang kanyang sinasabi para sa atin. Kaya nabanggit po ni Jesus doon po sa Book of John chapter 10 verse 27, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." Nangangulugan po ito na bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, tinawag tayo para pakinggan ang tinig ng ating dakilang pastol, si Jesus. Nakikipag-usap siya sa atin sa pamamagitan po ng salita, of course, ng Diyos, sa gabay ng banal na Espiritu, at maging sa mga pangyayari, circumstances sa atin pong buhay. Ngunit kailangan pa rin po nating maglaan ng panahon para huminto at makinig sa Kanya. Kaya nga po napakaganda nung sinabi sa Book of Psalm chapter 46 verse 10, "Be still and know that I am God." Kasi sa ating mabilis na takbo at maingay na mundo, madaling punuin ang ating prayer time ng mga salita. Ang malungkot, hindi natin nabibigyan ng pagkakataong mangusap din ang Diyos. Ngunit kapag hinihintay po natin siyang mangusap sa atin, alam niyo kung ano nangyayari? Binubuksan po natin ang ating puso para tanggapin ang kanyang karunungan, tanggapin ang kanyang paggabay, ang kanyang kapayapaan. Ito po actually yung naranasan ni Prophet Elijah doon po sa Book of 1 Kings chapter 19 verses 11 and 12. Kung saan po, hindi nangusap ang Diyos sa pamamagitan po ng malakas na hangin, hindi rin po nangusap ang Diyos sa pamamagitan po ng lindol, hindi rin po nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng apoy o ng kidlat, kundi nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng isang banayad o parang bulong na tinig. Madalas mangusap ang Diyos sa pamamagitan ng isang banayad at parang bulong na tinig. Kaya dapat tayong maging attentive para marinig po natin siya. Ang sabi nga po ni Henry Black Cabey,
God speaks to His people by the Holy Spirit through the Bible, through prayer, through circumstances, and through the church to reveal Himself, His purposes, and His ways. Kung magsasalita lamang tayo na magsasalita at hindi po tayo makikinig sa sinasabi ng ating Diyos, mamimiss natin ang pinakamalaking blessing ng prayer, ang maranasan ang presence ng Diyos at marinig ang kanyang direction para sa ating buhay. So ang tanong po sa atin, nakikinig ka ba sa tinig ng Diyos? Naglalaan ka ba ng sandali na huminto kahit sandali at pakinggan ang kanyang tinig? So sa gabi pong ito, I encourage you na huwag mong gawing monologue ang prayer. Huwag mong monopolahin ang pagsasalita. Bigyan mo ng pagkakataon ang Diyos. Kaya nga dalawa yung tenga natin para maglaan tayo ng mas maraming panahon sa pakikinig at isa lang ang ating bibig. Maglaan po tayo ng space para makapagsalita siya at matutuklasan natin ang kanyang tinig ay nagbibigay po ng wisdom, nagbibigay ng comfort and even power sa ating buhay. Again, tandaan po natin itong mabuti. Prayer is not about changing God. It is about changing us. Pinalalalim po ng prayer ang ating relasyon sa Diyos. Ina-align ang ating puso sa kanyang kalooban. And of course, binabago tayo from the inside out. Question, will you commit to a life of prayer? Magtitiwala ka ba sa Diyos kahit hindi mo nauunawaan ang kanyang plano? Pwede po nating sagutin yan with all the honesty.